Good day mga kabahay! Andito na naman po ang inyong mga Filipino agent from Tatsuken Home. This is Neil Nakano. Karo Nakano Jason. This is Tatsuken Home Talks. Today we are going to discuss na naman if paano ba ang processing at gaano ba katagal ang application after ka pumasa sa first screening. Okay, let's start. Ano ba ang second screening or final screening? Ito na yung screening kung saan may mga need ng mga papers galing City Hall unemployment documents. Ano ba ang mga requirements ng second screening at ilang days ang result nito? So nasa mga 7 to 10 working days, lalabas na ang result din. Ito ang mga requirements. Number 1, Juminyo or residence certificate. Number 2, latest causation ratio or income certificate year 5 and 6. Then latest genseng kung maaari year 5 and 6 din. Last 6 months payslip. And number 5, then yung bank book nila na kung saan pumapasok yung salary nila is dapat updated. And then yung hangko or seal na registered sa City Hall. So pag nakompleto na nila ang mga requirements, what's the next step? We have to get a schedule from the bank. And para mapuntahan sila sa mga lugar nila to fill up the final screening application. No worries kasi, kahit hindi masyadong marunong mag-Nihongo, ay andito naman ang inyong lingkod para mag-translate sa nila masyadong maintindihan. So after maipasa ang second screening, what's the next step? So before mag-start ang second screening, dapat magtingin-tingin na sila ng target house para ipapasa nila sa loan company. So meaning hindi mag-start ang final screening kung hindi makakapili ng house? Yes, that's correct. Isa kasi sa mga requirement din ang documents ng bahay para sa screening at doon din kasi magbe-base ang amount kung magkano ang ipapahiram sa kanilang pera ng bangko. So what if lumabas na yung result, then sold na pala yung bahay na nagustuhan nila? Pwede bang pumili ulit? Yes, of course. Allow ng client na mag-change ng gusto nilang house during and after the result of application as long as pasok naman sa napasahan nilang amount ng loan. How about if ever na mag-change sila ng second hand? Allowed din ba yun? Allowed naman siya pero back to zero ang application. Kasi ang first application mo is for brand new house. So it takes time na naman for screening. So it's important na decided ka na talaga sa bahay na gusto mo, no? Para dire-diretso talaga ang application. Yung bang gustong-gusto mo na talaga ang bahay. Then how about sa mga interest rate ng bank? Pwede mo bang ma-elaborate pa? At least in simple explanation. Ano yung flat 35, floating? Kasi medyo mahirap talaga siyang intindihin. Okay, flat 35 is fixed rate. Ibig sabihin, hindi talaga magbabago ang interest rate for 35 years. So, for example, 2,000 lapad and na-loan mo sa bangko. Then sa interest rate na 1.86 flat rate ngayon, magma-monthly ka ng 64,000 to 65,000 yen a month. So sa floating rate naman, depende yan sa rules ng bank kung paano nila ginagawa ang floating rate nila. Yung ibang bank kasi is every 6 months nag-change ang interest rate. Yung iba naman ay nagbe-base sa economy ng Japan kung itataas nila or ibababa ang interest rate. So in other words, hindi fix ang iyong magiging monthly repayment. So therefore, if gusto mo nang wala ka nang iisipin, dun ka sa flat rate, which is mas mataas ang monthly. Pero wala ka nang ring iisipin risk na tataas. Or if risk taker ka, dun ka sa floating rate na mas mababa pero di rin fix ang amount ng maging monthly repayment mo. So last question. May mga na-encounter din kasing kami mga client na pumasa sa second screening. Then, pinababayaran sa kanila yung mga current loans nila like car loans or credit card. Case by case kasi yan sa loan company. Allowed lang kasi ang isang individual ng 30% sa kanyang monthly income and monthly repayment niya. So meaning, if ever 20 lapad ang monthly mo, nasa 6 lapad lang ang allowed sa'yo na monthly. Kaya kung may extra ka pang monthly na binabayaran like cars, bungkat sa baray, cashing, pasok kasi yan sa credit score mo. The more marami kang monthly dues, the more mas mababa ang credit limit mo. Ang dami pala nating pwedeng ma-share pa sa ating mga future clients, no? At least may idea na sila na at the same time precaution na rin kung in the future may balak na silang kumuha ng bahay at ma-share na rin nila sa kanilang mga kilala o mga kamag-anak na may mga balak kumuha ng bahay. Mas easier na nga ngayon at mas convenient kumuha ng bahay kasi may mga Filipino agent na pwedeng mag-explain sa mga topic natin. Kung may mga gusto po kayong mga topic about housing loan, pwede po kayong mag-comment para amin pong itatakil ulit. So once again, this is Neil Nakano. And this is Kara Nakano Jason. Tatsuken Home won't let you down.